Kauuwi ko lang mula sa huling gabi ng pasyam para sa aking asawa nang bigla na lang marahas na inihagis ang maleta ko sa aming bakuran. Sumisigaw ng malakas ang biyenan ko sa harap ng aming mga kapitbahay. "Umalis ka! Palamunin ka lang dito!" Nang walang pagtutol, umalis ako habang hawak-hawak ang isang lihim na susi na iniabot sa akin nang yumaong si Ben bago siya pumanaw. Kakatapos lang ng huling pagdarasal ng Santo Rosario. Nag-iwan ito ng alingaunggaw na humihiwa sa puso sa sala na ngayon ay tila napakalawak at walang laman. Ang amoy ng sampagwita na humalo sa amoy ng kandila ay nanunuot pa rin. Tila ito isang walang hanggang paalala na ang kamatayan ay kararating lang sa aming tahanan. Nakaupo ako sa isang sulok, isinasandal ang nangangalay kong likod sa malamig na pader. Sa aking kandungan, si Baste, ang aming kaisa-isang anak, na 5 taong gulang, ay mahimbing na natutulog. May mga tuyong bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Hindi pa niya lubos na nauunawaan na ang kanyang Papa Ben, ang aking pinakamamahal na asawa, ay hindi na kailanman babalik para dalhan siya ng laruan o buhatin siya na parang eroplano. 3 araw pa lang, 3 araw mula nang agawin ng malagim na aksidente si Ben mula sa amin. Pula pa ang lupa sa kanyang puntod, basa ng ulan na bumubuhos tuwing hapon, na para bang ang langit ay nakikidalamhati rin. Namamaga ang aking mga mata, paos ang aking boses, at ang aking kaluluwa ay tila kalahating patay na kasama niyang inilibing. Ngunit, tila ang pighati na iyon ay para sa akin lamang. Sa kabilang bahagi ng silid, si Nanay Remedios, ang aking biyenan, ay nakaupo sa paboritong leather na sofa ni Ben. Walang bakas ng luha sa kanyang matandang mukha na alagang-alaga pa rin. Mula noong araw ng libing, umiyak nga siya, ngunit parang tuyo ang kanyang mga luha, walang damdaming nararamdaman. Sa ngayon, ang kanyang mga mata ay matalim na nililibot ang buong sala, na para bang kinakalkula ang halaga ng bawat bagay doon. Mula sa malaking flat-screen TV, sa aparador na puno ng kristal, hanggang sa set ng hapagkainan na gawa sa Nara. Sa tabi niya, si Stella, ang aking hipag, ay abala sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay maliksing sumasayaw sa screen. Paminsan-minsan ay may munting ngiti sa kanyang mga labi, na agad ding nawawala kapag may napansing nakikiramay na nagpapaalam. Mula kanina, mas abala siya sa pag-reply sa chat kaysa sa pagtulong na ligpitin ang mga baso ng tubig ng mga bisita. Eliana. Binasag ni Nanay Remy ang katahimikan matapos makalabas ng gate ang huling bisita. Ang tono niya ay patag, malamig, walang bahid ng init na inaasahan mula sa isang lola na nawalan din ng anak. Tumingala ako, pilit na pinipigilan ang hikbi na malapit ng kumawala. "Opo, Nay, wala na ang mga bisita. Gisingin mo si Baste. Doon mo na lang patulugin sa kwarto sa likod. May mahalaga akong sasabihin sa'yo." Kumabog ng hindi maganda ang puso ko. "Hayaan na po muna natin si Baste dito, Nay. Kawawa naman kung gigisingin. Kalalalim lang ng tulog niya. At saka, gabi na po, hindi po ba pwedeng bukas na lang pag-usapan? Masakit po talaga ang ulo ko." Umismid ng malakas si Stella, inilapag ang kanyang cellphone sa mesa na may malakas na kalabog. "Hay nako, wag ka ngang maarte, Eliana. Lahat tayo pagod, lahat tayo nagluluksa. Pero kailangang magpatuloy ang buhay. Kakausapin ka ni Nanay tungkol sa kinabukasan. Para din to sa kabutihan mo. Para sa kabutihan ko." Ang pangungusap na iyon ay parang napaka-plastic mula sa bibig ni Stella, na sa loob ng 5 taon ng aming pagsasama ni Ben ay hindi kailanman naging mabait sa akin. Hirap man, inayos ko ang posisyon ng ulo ni Baste sa una ng sofa at tumayo ako para harapin sila. Nanginginig ang aking mga binti, hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa masamang kutob na unti-unting gumagapang sa aking lalamunan. "Ano po iyon, Nay?" Tanong ko ng mahina. Tinitigan ako ni Nanay Remedios mula ulo hanggang paa. Isang tingin na laging nagpaparamdam sa akin na ako'y maliit, nasaan ang susi ng aparador sa master's bedroom. Natigilan ako. "Susi po ng aparador? Para saan po? Ang laman lang po noon ay mga damit ni Ben at mga papeles niya sa trabaho. Huwag kang magkunwaring tanga, Eliana." Matalas na sabat ni Nanay Remedios. Tumayo siya, dahan-dahan siyang lumapit sa akin.
Ang kanyang dominanteng aura ay napakalakas. Si Ben ay anak ko, ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Habang nabubuhay siya, siguradong nagtago siya ng mahahalagang dokumento doon. OR, CR ng sasakyan, mga time deposit, alahas, at ang pinakamahalaga, ang titulo ng bahay na to. Nanikip ang aking dibdib. 3 araw pa lang mula nang mamatay si Ben at tinatanong na nila ang titulo ng bahay. Bago pa man matapos gawin ang lapida ni Ben. Inay, nanginginig ang boses ko sa pinaghalong galit at lungkot. Wala pa pong 1 linggong namatay si Ben. Bakit nyo na po tinatanong ang mga ari-arian? Hindi ko pa po nasisilip ang kahit ano. Nagluluksa pa po ako. Kaya nga dahil kararating lang ng kamatayan, dapat agad na ma-secure. Sigaw ni Nanay Remedios, na nagpagalaw kay Baste sa kanyang pagkakatulog. Sinulyapan ni Nanay Remedios ang kanyang apo bago muling tumingin sa akin nang nanlilisik ang mga mata. Asawa ka lang, tagalabas ka. Kung may mangyari sa mga ari-arian ng anak ko, sino ang mananagot? Ang tunay na pamilya ang may karapatang mag-secure niyan. Hindi po tagalabas ang asawa. Nay, pagtutol ko. Sa pagkakataong ito, naglakas loob akong salubungin ang kanyang mga mata. Ako, si Eliana, ang legal na asawa ni Ben. Ina ng anak ni Ben. Sa batas at sa mata ng Diyos, may karapatan kami ni Baste. Tumawa ng mapakla si Stella. Ang kanyang tawa ay matinis at masakit sa tainga. Karapatan? Tumingin ka nga sa salamin, Eliana. Pinakasalan ka ni Ben noong wala kang kahit ano. Ang bahay na to, ang sasakyan, lahat yan pinaghirapan ng kapatid ko. Nakisakay ka lang sa buhay at nagpakasarap sa mga biyaya. Ngayong wala na si Ben, tama lang na bumalik ang mga ari-arian niya sa nanay niya na nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Sumikip ang dibdib ko. Hindi pa gumagaling ang sakit ng pagkawala ng asawa. Ngayon ay dinagdagan pa ng masasakit na salita mula sa pamilya na dapat sana'y aking sandalan. Hindi ko ibibigay ang susi ngayong gabi. Mariin kong sabi. Kahit na nanginginig ang aking mga kamay na nakakuyom. Pakiusap. Igalang niyo ang pagluluksa para kay Ben. Namula ang mukha ni Nanay Remedios. Tumigas ang kanyang panga. Lumapit siya. Napakalapit na naamoy ko ang matapang niyang pabango. Itinuro niya ang aking mukha gamit ang kanyang hintuturo na may makapal na gintong singsing. Alam kong balak mong itago ang titulo para maibenta mo ng palihim, diba? Bukas ng umaga, babalik kami ni Stella. Kung hindi mo ibibigay ng maayos ang susi, huwag mo kaming sisisihin kung ipasira namin ang pinto ng kwartong yan. Ang bahay na to, ginawa gamit ang pera ng anak ko, kaya bahay ko rin to. Nang hindi na naghintay ng sagot, sumenya si Nanay Remedios kay Stella. Tara na Stella, nasusuka ako sa mukha ng babaeng to, na nagpapanggap na santa. Umalis silang dalawa, iniwan akong tulala sa sala. Ang hangin ng gabi ay pumasok. Dala ang lamig na tumatagos sa buto. Ngunit ang lamig na iyon ay walang-wala kumpara sa kirot sa aking puso. Tumingin ako kay Baste na mahimbing pa ring natutulog. Tama ang kutob ko. Hindi ito simpleng pagbisita ng pakikiramay. Ito ay isang deklarasyon ng giyera at napagtanto ko. Ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko namalayan, napatingin ang aking mga mata sa isang maliit na drawer sa ilalim ng mesa ng TV. Doon nakasuksok ang isang duplicate na susi ng master's bedroom na walang ibang nakakaalam kundi kami lang ni Ben. Ano ba talaga ang hinahanap nila? Kasakiman lang ba o may iba pang lihim na itinago si Ben doon? Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text message mula sa unknown number. Maikli lang ang laman, ngunit sapat na para manindig ang aking mga balahibo. Mag-ingat ka sa biyenan mo, Ate Eliana. Bago pumanaw si Kuya Ben, naikwento niya na pinipilit siya ng nanay niya na ilipat sa pangalan nito ang titulo ng bahay. Halos mabitawan ko ang cellphone. Sino ang nag-text nito? 7 araw. Katatapos lang ng misa at dasalan. Ang bahay na kanina'y maingay sa mga panalangin ay unti-unti nang tumatahimik. Isa-isang nagpaalam ang mga kapitbahay, kinakamayan ako na may mga tingin ng awa na sa katagalan ay parang pahirap na. Umuwi sila sa kanilang mga tahanan, sa yakap ng kani-kanilang asawa. Samantalang ako, naiwan dito,
Bihag ng pigating hindi pa rin humuhupa. Kakasara ko lang ng pinto at gate nang makarinig ako ng malalakas na yab. Hindi ito mga yabag ng isang taong paalis na. Nay? Ate Stella? Hindi pa po kayo umuuwi? Nag-aalangan kong tanong nang makita ko silang dalawa na nakatayo sa harap mismo ng pinto ng aming kwarto ni Ben. Ang kwartong iyon na 7 araw ko nang sinadyang ilak dahil hindi ko pa kayang amuyin ang naiwang pabango ni Ben sa mga unan nang hindi humahagulgol. Lumingon si Nanay Remedios. Matigas ang kanyang mukha, walang ngiti, walang bakas ng peking kalungkutan na ipinakita niya sa harap ng mga bisita kanina. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nasaan ang susi? Susi po saan, Nay? Huwag kang magkunwaring nagka-amnesia, Eliana. Sigaw ni Stella. Ang boses niya ay matinis. Umalingaw-ngaw sa mga dingding ng bahay. Ang susi ng kwartong to. Gusto nang pumasok ni Nanay ngayon din. Kumulo ang dugo ko. Gabi na po, Nay. Pagod na po ako. Tulog na rin si Baste sa kabilang kwarto. Pakiusap po. Huwag na po kayong gumawa ng gulo. Bukas na lang po kung may pag-uusapan. Sino ang may sabing makikipag-usap? Lumapit si Nanay Remedios. Itinulak ang katawan ko hanggang sa mapatama ang likod ko sa pader ng pasilyo. Hindi kami makikipag-usap. Mag-i-inspeksyon kami. Tabi. Sinubukan ni Nanay Remedios na pihitin ang doorknob pero nakalock ito. Kinalampag niya ang pinto gamit ang kanyang kamao. Buksan mo o tatawag ako ng panday ngayon din para sirain ang pintong to. Nanginig ako, hindi sa takot, kundi sa hindi makapaniwalang pakiramdam. Paano nagagawa ng isang ina na yurakan ang privacy ng kanyang anak at manugang habang sariwa pa ang lupa sa puntod ng sarili niyang anak? Kwarto po namin, to ni Ben. Nay, may mga personal kaming gamit. Wala po kayong karapatang pumasok ng basta-basta. Sinubukan kong iharang ang aking mga braso para hadlangan si Nanay Remedios. Si Stella, na kanina pa nakatayo sa likod ng kanyang ina, ay biglang sumugod. Sa isang marahas na galaw, malakas niya akong itinulak sa balikat. Ang nanghihina kong katawan dahil sa halos 1 linggong walang ganang kumain ay natumba sa gilid, muntik nang tumama sa isang plorerang porselana sa sulok. Umayos ka nga, Eliana, sigaw ni Stella. Patay na si Ben. Wala nang privacy. Ang meron na lang ngayon ay usapin ng mana at ari-arian. Huwag mo kaming hadlangan sa pagsalba sa yaman ng kapatid ko mula sa isang biyudang mapagsamantala na tulad mo bago pa ako makabawi ng balanse. Inagaw na ni Nanay Remedios ang kumpol ng mga susi na nakasabit sa bulsa ng aking duster. Nanginginig ang kamay sa kasakiman. Isa-isa niyang sinubukan ang mga susi hanggang sa marinig ang masakit na tunog ng pag-click. Bumukas ang pinto. Huwag po, Nay. Pakiusap. Sigaw ko, bumuhos na ang mga luha. Tumakbo ako para sundan sila sa loob ng kwarto. Ang tanawin sa harap ko ay dumurog sa aking puso. Ang kwartong iyon, ang aming sagradong lugar kung saan kami ni Ben, ay nagsama sa loob ng 5 taon. Ang lugar kung saan kami tumawa, umiyak, at nagplano para sa hinaharap. Sa isang iglap, para itong barkong sinira ng bagyo, dumiretso si Nanay Remedios sa aparador ng mga damit. Marahas niyang binuksan ang mga pinto nito. Hinila ang mga drawer hanggang sa matanggal sa kanilang mga riles. Mga nakatuping polo ni Ben na maayos kong pinlantsa ay hinila palabas at basta na lang inihagis sa sahig. Ang paborito niyang asul na polo na huli niyang isinuot bago ang aksidente ay natapakan ng stiletto ni Stella. Inay, damit po yan ni Ben. Humagulgol ako. Lumuhod ako para pulutin ang polo at niyakap ito. Nandoon pa ang amoy niya. Amoy ng lalaki na may kaunting halong tabako na kanyang katangian. Pakiusap, huwag niyo pong tapakan. Diyos ko, Nay, anak niyo siya. Manahimik ka. Walang pakialam si Nanay Remedios. Patuloy niyang hinalughog ang laman ng aparador. Ang kahon ng mga relo ay pilit na binuksan. Ang laman ay ibinuhos sa kama. Nasaan? Nasaan niya itinago ang berdeng folder niya? Laging itinatago ni Ben ang mga dokumento ng lupa sa berdeng folder. Hindi nagpahuli si Stella sa kalupitan. Binuksan niya ang mga drawer ng aking vanity table.
Ang mga bote ng pabango at makeup ay marahas niyang iwinaksi hanggang sa may ilan na nahulog at nabasag, nagkalat ng matapang na amoy na humalo sa tensyon sa silid. Hinalughog niya ang mga nakatuping hijab at maging ang aking mga damit panloob nang walang anumang hiya. "Wala dito, Nay," inis na sigaw ni Stella. Siguradong itinaguna ni Eliana. "Wala akong itinatago." Sigaw ko sa gitna ng pag-iyak. Ni hindi ko pa nabubuksan ang aparador na to mula nang mawala si Ben. Lumingon si Nanay Remedios. Humihingal siya. Ang kanyang mga mata ay ligaw na nilibot ang buong silid, hanggang sa huminto ang kanyang tingin sa isang maliit na bakal na kaha de yero, safe, na nakabaon sa ilalim ng aparador. Doon itinatago ni Ben ang aming emergency cash at ilang mahahalagang papeles. Nagningning sa kasakiman ang mga mata ni Nanay Remedios. "Ayan, buksan mo yan." Itinuro niya ang safe at saka ako tinitigan ng matalim. "Buksan mo, Eliana. Ngayon din. Hindi ko po alam ang code." "Nay, pagsisinungaling ko." Itinuro sa akin ni Ben ang code noon birthday ni Baste. Pero hinding-hindi ko hahayaang mahawakan iyon ng kanilang mga sakim na kamay. Sinungaling. Hinablot ni Nanay Remedios ang dulo ng aking hijab. Hinila ang aking mukha para tumingin sa kanya. "Asawa ka niya. Siguradong sinabi niya sa'yo. O baka naman nilimas mo na ang laman, ano? Umamin ka." "Sumpaman po." "Nay, wala akong ginalaw diyan." Biglang lumuhod si Stella sa harap ng safe. Inilabas niya ang kanyang cellphone, binuksan ang notes sa isang chat application. "Subukan mo birthday ni Ben, Mali. Anniversary niyo?" "Mali. Checks." Umismid si Stella. Sandali siyang natahimik. "Subukan mo birthday ni Baste. 05, 10, 20. Tumigil sa pagtibok ang puso ko. Beep, beep, beep. Asterisk. Naging berde ang ilaw ng indicator ng safe. Narinig ang mahinang tunog ng mekanismo habang bumubukas ang lock. Nagdiwang si Stella. Bumukas. "Nay, grabe. Napakasinungaling talaga ng Eliana na to." Agad na lumuhod si Nanay Remedios. Itinulak si Stella para tumabi. Nanginginig ang kamay. Binuksan niya ng malapad ang pinto ng safe. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mapulang labi. Handa na siyang salubungin ang bunton ng mga titulo ng lupa, OR, CR ng Pajero, at marahil mga gintong alahas. Ngunit, sa sumunod na segundo, ang ngiting iyon ay naglaho. Namutla ang mukha ni Nanay Remedios, at pagkatapos ay namula sa galit. Kinapa niya ang loob ng madilim na safe, inilabas ang laman, at inihagis sa sahig. Walang laman. Mayroon lamang ilang piraso ng 1,000 piso at isang manipis na puting sobre. Walang makapal na berdeng folder na naglalaman ng titulo ng lupa na kanilang hinahanap. Walang OR, CR. "Nasaan?" Sigaw ni Nanay Remedios. Basag ang boses sa tindi ng galit. Lumingon siya sa akin na may tinging nakamamatay, na para bang handa akong lunukin ng buo. "Nasaan ang titulo?" "Magnanakaw." Napatulala ako. Ako man ay nagulat. Ang alam ko, laging inilalagay ni Ben ang titulo doon. "Bakit wala na?" Tumayo si Nanay Remedios, dinampot ang puting sobre na naiwan sa sahig. Marahas niya itong pinunit. Sa loob, mayroon lamang isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Ben at isang maliit na susi na kulay pilak. Binasa ni Nanay Remedios ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata at kinuyumos niya ang papel. "Walang hiya," bulong niya. Tinitigan niya ako ng may galit na hindi ko pa nakikita dati. "Ikaw! Siguradong ikaw ang nag-udyok kay Ben na gawin to, di ba? Ikaw ang nagsabi sa kanya na ilipat lahat. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Wala po akong alam. Huwag kang magpanggap na inosente." Inihagis ni Nanay Remedios ang kinuyumos na papel sa aking mukha. Bumagsak ito sa aking kandungan. Nanginginig ang kamay. Pinulot ko ito at binasa. Ang malinis na sulat kamay ni Ben ay naroon. "Para sa mahal kong asawa. Kung binabasa mo to, ibig sabihin wala na ako. Itago mong mabuti ang susing ito. Huwag mong hahayaang mapunta sa kamay ng iba, lalo na kay nanay. Ito ang susi sa kinabukasan ninyo ni Baste. Umikot ang aking mundo." Pinaghandaan ito ni Ben. "Lumayas ka," biglang sigaw ni Nanay Remedios.
hinihingal. Kung hindi mo makita ang titulo ngayong gabi, umalis ka sa bahay na. To ngayon din, ang bahay na to ay pag-aari ng anak ko. Ibig sabihin, pag-aari ko. Wala kang karapatan kahit isang hakbang dito. Ang papel na may huling mensahe ni Ben ay mahigpit kong hinawakan, na para bang dito nakasalalay ang aking buhay. Kumakaripas ang puso ko, kasabay ng humihingal na paghinga ni Nanay Remedios dahil sa galit. Ibigay mo sa akin ang papel na, yan, utos ni Nanay Remedios. Inilahad ang kamay sa harap ng aking mukha, litaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Tanda na ubos na ang kanyang pasensya. Umiling ako ng mahina, ngunit matapang ang aking tingin. Hindi po. Ito ay habilin ni Ben para sa akin. Wala po kayong karapatan. Sumasagot ka na sa matanda. Sumugod si Stella, balak agawin ang papel. Ngunit umatras ako, dinampot ang maliit na gunting sa vanity table at itinutok ito bilang depensa. Hindi para saktan sila, kundi para protektahan ang kaisa-isang naiwan ng aking asawa. Huwag niyo akong pilitin, sigaw ko, paus ang boses. Umalis kayo sa kwarto namin. Napaatras si Stella, sandaling namutla bago bumalik ang kanyang mapanuyang ekspresyon. Wow, Nay. Tingnan mo, ang paborito mong manugang, marunong nang gumamit ng armas. Baliw na babae, kaya pala namatay agad si Ben. Siguradong na-stress sa asawang tulad mo. Ang mga salitang iyon ay parang mainit na sampal. Muling bumuhos ang aking mga luha, ngunit hindi ko ibinaba ang gunting. Si Nanay Remedios naman ay mahinang tumawa. Isang tawang tuyo at nakakatakot. Sumenyas siya kay Stella na umatras. Hayaan mo siya, Stella. Walang halaga sa batas ang basurang papel na yan. Ang kailangan natin ay katibayan ng pagmamay-ari. Dahan-dahang naglakad si Nanay Remedios, paikot sa kwartong parang binagyo. Sinipa niya ang passbook ni Ben na nakakalat sa sahig. Pinulot niya ang isang lumang asul na folder na nasa ilalim ng tumpok ng mga damit. Ang folder na kanina'y inihagis ni Stella dahil inakalang walang kwenta. Binuksan ni Nanay Remedios ang folder. Nanliit ang kanyang mga mata habang binabasa ang laman. Isang tusong ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Heto na! Bulong ni Nanay Remedios na puno ng tagumpay. Ipinaharap niya sa akin ang folder. Tingnan mo to, Eliana. Basahin mo ng sarili mong mga mata. Iyon ay isang photocopy ng deed of sale kasulatan ng bilihin ng lot kung saan nakatayo ang bahay. Tingnan mo ang petsa. Turo ni Nanay Remedios sa petsa sa kanang itaas na sulok. April 12, 2018. Naaalala mo ba kung kailan kayo ikinasal? Natahimik ako, hindi makapagsalita. Ikinasal kami noong Oktubre-1018. Ang lupang to. Diniinan ni Nanay Remedios ang bawat salita na may halong pang-aasar. Binili ni Ben 6 na buwan bago kanya pakasalan. Anong ibig sabihin nun? Ito ay exclusive property. Sariling yaman ni Ben. Hindi conjugal property. Hindi ninyo pinagsamahan. Pero, Nay, sabat ko, nanginginig ang boses. Ang lupa nga po binili bago kami ikasal, pero ang bahay, ang building na to, pinatayo namin ng magkasama pagkatapos naming ikasal. Nag-ambag po ako mula sa ipon ko noong nagtatrabaho pa ako sa bangko. Tumulong akong magbayad sa mga trabahador. Ako ang bumili ng mga tiles niyan. Ambag? Umismid si Nanay Remedios. Magkano lang ba ang sahod mo noon? Sapat lang sigurong pambili ng kurtina at basahan. Ang natitirang 90%, pera ng anak ko. Pera ni Ben. Hindi po totoo yan, Nay. Ang buong sahod ko noon, ibinibigay ko kay Ben para sa pagpapatayo ng bahay na to. Nasaan ang pruweba? Mabilis na putol ni Stella. May resibo ka? May notaryadong kasunduan na nag-invest ka? Kung wala, edi pera yon ng asawa. At ang pera ng asawa ay karapatan ng asawa. At ngayon, patay na ang asawa, kaya ang yaman niya ay babalik sa kanyang ina. Gumuho ang mundo ko. Ang kanilang lohika ay binabaluktot ang katotohanan. Niyuyurakan ang aking mga sakripisyo sa pag-aalaga kay Ben mula sa simula. Pinaramdam nila sa akin na ako'y walang halaga, na ang 5 taon kong paglilingkod bilang asawa at ina ay walang katumbas na piso. Makinig ka, Eliana.
lumambing ang boses ni Nanay Remedios na lalong nagpatindig ng aking mga balahibo. Nagsuot siya ng pekeng mukha ng pag-aalala. Isang manipulative na estilo na madalas niyang gamitin para kontrolin ang buhay ni Ben. Sinasabi ko, to para sa kabutihan mo, isa kang batang byuda, walang trabaho, walang kita. Kung ipipilit mong angkinin ang bahay na to, anong ipambabayad mo sa amilyar? Sa kuryente. Sa huli, mapapabayaan lang ang bahay na to. Lumapit si Nanay Remedios. Ngayon ay walang takot sa gunting na hawak ko. Tinitigan niya ako na parang isang batang mangmang. Nakasakay ka lang sa swerte noong asawa ka pa ni Ben. Ngayon, tapos na ang swerte mo. Ibalik mo ang ari-ariang ito sa aming pamilya. Bilang kapalit, bibigyan kita ng pampalubag loob. 50,000. Sapat na yon para makapangupahan ka ng 1 taon. 50,000. Ang aking dignidad at ang kinabukasan ng anak ko ay tinumbasan ng 50,000 peso para sa isang bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang bahay na ito ay karapatan ni Baste. Nay, mahina ngunit mariin kong sabi. Ang tunay na anak ni Ben, ang tunay niyong apo. Muling tumigas ang mukha ni Nanay Remedios. Agad na nabasag ang kanyang maskara ng pag-aalala. Bata pa si Baste, wala pa siyang legal na kapasidad. Ang karapatan sa pangangalaga ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa pamilya ng ama kung ang ina ay ituturing na walang kakayahan. Naglakad si Nanay Remedios patungo sa pinto. Kasunod si Stella na may ngiti ng kasiyahan habang hawak ang photocopy ng deed of sale. Bago lumabas, lumingon si Nanay Remedios at nagbigay ng ultimatum na nagpatigil sa pagdaloy ng aking dugo. I-enjoy mo ang huling gabi mo sa malambot na kama na yan, Eliana. Bukas ng umaga, babalik ako dala ang locksmith para palitan lahat ng susi ng bahay na to. At kung magmamatigas ka pa rin, tinitigan ng matalim ni Nanay Remedios ang pinto ng kabilang kwarto kung saan natutulog si Baste. Ire-report kita sa DSWD sa kasong child neglect at illegal possession of property. Sa tingin mo, mananalo ka sa custody battle laban sa pamilya namin, isang mahirap na byudang walang trabaho? Pag-isipan mo yan. Blag. Malakas na isinara ang pinto ng kwarto. Iniwan akong mag-isa sa nakakabinging katahimikan. Nanlambot ang aking mga binti. Napaupo ako sa sahig sa gitna ng mga nagkalat na damit ni Ben. Niyakap ko ang aking mga tuhod, umiiyak ng walang tunog. Totoo ang banta nila. Hindi lang nila gustong kunin ang bahay, target din nila ang kaisa-isang dahilan ng aking pagkabuhay, si Baste. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, naalala ko ang maliit na susing pilak na nakita ko kasama ng sulat ni Ben. Anong susi ito? Kakaiba ang hugis. Hindi susi ng pinto, hindi rin susi ng padlock. Maliit at manipis, may nakaukit na numerong 303 sa ulo nito. Ito ba ang sagot sa palaisipan ni Ben? O isa na namang dead end? Biglang tumunog ulit ang cellphone ko. Isang text message, ang parehong numero kanina. Nakita na nila ang photocopy ng lumang deed of sale, no? Huwag kang mag-alala ate, pain lang yan. Inihanda na ni Kuya Ben ang senaryo kung mangyayari ito. Bukas, umagang-umaga, pumunta ka sa BPI Family Savings Bank sa sentro ng bayan. Hanapin mo si Attorney Hilario. Ipakita mo ang susi na may numerong 303. Sino ang taong ito? Bakit alam niya ang lahat? Bago pa ako makapag-reply, nakarinig ako ng malalakas na kalabog sa pintuan sa harap. Hindi si Nanay Remedios. Mas mabibigat at mas maraming kalabog. Buksan niyo to, barangay to. May report ng iskandalo sa bahay na to. Nanlaki ang aking mga mata. Anong paninira na naman ang ginagawa nila ngayong gabi? Ang mga kalabog sa pinto ay lalong lumakas, na para bang gusto nilang wasakin ang matibay na pinto. Kumabog ng sobrang bilis ang puso ko na parang masakit na sa dibdib. Sumulyap ako sa orasan sa dingding. 10:00 ng gabi. Sino ang mag-aakusa sa akin ng pakikiapid gayong nagluluksa pa ako? Dinampot ko ang instant hijab na nakasabit sa upuan. Isinuot ito ng padaskol-daskol at tumakbo papunta sa sala. Bago ko pa mapihit ang susi, narinig ko ang malakas na sigaw ni Stella mula sa labas. Lumabas ka dyan, babaeng walang hiya. Kalilibing lang ng asawa mo, nagpapasok ka na ng lalaki sa bahay.
Nanginginig ang aking kamay nang buksan ko ang pinto. Agad akong nabulag sa liwanag ng mga flashlight na nakatutok sa akin. Sa labas, nakatayo ang kapitan ng barangay na may tensyonadong mukha, kasama ang 3 barangay tanod at ilang mga kapitbahay na lalaki na nakatingin sa akin nang may panghuhusga. Sa likod nila, si Stella ay nakapamewang na may ngiti ng tagumpay. Samantalang si Nanay Remedios, na galit na umalis kanina, ay umaarte ngayong humahagulgol sa balikat ng asawa ng kapitan. Ano po ito, Kapitan? Tanong ko na may paos na boses. Pilit na pinapakalma ang sarili kahit na parang bibigay ang aking mga tuhod. Bakit po kayo nagkakagulo dito? Huwag ka nang magkunwari, Aling Eliana, sigaw ng isang kapitbahay. Nakatanggap kami ng report mula kay Ma'am Stella na may lalaking pumasok sa bahay na tugaling sa likod kalahating oras na ang nakalipas. Nagluluksa ka pa naman. Kahihiyan yan, Aling Eliana. Dinudungisan mo ang pangalan ng ating barangay. Sumpaman po, Kapitan. Kasinungalingan yan. Sigaw ko, nagsisimula ng mamuo ang mga luha ng pagkataranta. Mag-isa lang po ako sa bahay kasama ang anak ko, si Baste. Wala pong ibang tao. Sinungaling. Sumugod si Stella. Itinuro ang isang sulok ng terasa malapit sa lalagyan ng sapatos. Kung walang lalaki, kaninong tsinelas yan? Napatingin ang lahat sa itinuro ni Stella. Doon ay may isang pares ng malaking leather na tsinelas ng lalaki na hindi pamilyar sa akin. Hindi iyon kay Ben. Maliit ang paa ni Ben at hindi siya nagsusuot ng ganoong estilo. Hindi ko po alam kung kanino yan. Sumpa po sa Diyos, Kapitan. Baka po may nagbato lang diyan, natataranta kong sabi. Biglang humagulgol si Nanay Remedios, isang pag-arte na karapat-dapat manalo ng award. Diyos ko, Ben, anak, kawawa ka naman. Ganito pala kabaho ang asawa mo, kaya pala ayaw niyang ibigay ang susi ng kwarto kanina, tinatago pala niya ang kalaguyo niya sa loob. Tinitigan ako ni Nanay Remedios ng tinging nakamamatay, pero ang boses niya ay ginawang nanginginig sa sakit. Eliana, nabigo ako sa'yo. Akala ko isa kang disenteng babae. Dinungisan mo pala ng kasalanan ang bahay ng anak ko. Hindi po. Alam niyo po na pakanan niyo lang. To ni Ate Stella para sirain ako. Ingatan mo ang bibig mo, sigaw ng kapitan. Ang kanyang autoridad bilang leader ng komunidad ay nagpaliit sa aking loob. May ebidensya na. Ayaw mo pang umamin at inaakusahan mo pa ang biyenan mo? Aling Eliana, para mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang mas malaking gulo, hihilingin ko na palabasin mo ang lalaki o kami ang papasok para halughugin ang bahay. Sige po, halughugin nyo. Sumpaman po. Wala kayong makikitang kahit sino. Desperado kong hamon. Pumasok ang mga tanod. Hinalughog ang bawat sulok ng bahay. Tiningnan nila ang guest room, kusina, hanggang sa banyo. Siyempre, wala silang nakita dahil wala namang ibang tao. Ngunit, nagawa na ang pinsala. Ngumisi si Stella habang bumubulong ng malakas para marinig ng mga tsismosang kapitbahay. Baka nakatakas na sa bintana sa likod noong kumakalabog tayo. Tingnan nyo, hindi nakalock ang bintana ng kusina. Agad na naniwala ang mga kapitbahay na nadala na sa paninira. Ang mga bulungan ay nagsimulang sumakit sa tainga. Ang landi ng byuda, kawawa naman ang asawa niya, mukha lang pala siyang anghel. Bumalik ang mga tanod sa labas na walang dala. Wala po, Kapitan. Siguradong nakatakas na. Ayan na nga ba? Mabilis na sabat ni Nanay Remedios. Bigla siyang tumayo ng tuwid. Nawala ang kanyang malungkot na mukha at napalitan ng tunay niyang mabangis na anyo. Kapitan, bilang legal na may-ari ng bahay na ito at ina ng yumaong si Ben, hindi ko matatanggap na ginagamit sa kalaswaan ang bahay ng anak ko. Ngayong gabi rin, palalayasin ko ang babaeng yan. Nanlaki ang aking mga mata. Inay, bahay ko rin po to. May karapatan po akong manatili dito hanggang matapos ang panahon ng aking pagluluksa. Wala ka ng karapatan dahil sa kalaswaan mo, sigaw ni Nanay Remedios. Pumasok siya sa loob, dumiretso sa aking kwarto na bukas na ang pinto. Narinig ko ang tunog ng mga bagay na ibinabato. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Nanay Remedios habang hinihila ang aking malaking maleta. Binuksan niya ito, at marahas na isinilid ang aking mga damit. Hindi pa nasiyahan,
Kinuha niya ang tumpok ng mga damit ni Baste mula sa basket at inihagis sa labas, sa paanan mismo ng kapitan. "Umalis ka! Dalhin mo na rin yung anak mo sa labas." Anak po ni Ben si Baste. "Nay." Humagulgol ako. Tumakbo ako para pulutin ang mga damit ni Baste na nagkalat sa maruming sahig. Wala akong pakialam. Kung ang ina ay malandi, sino ang makakasiguro na anak yan ni Ben? Dagdag pa ni Stella. Nag-alinlangan ang kapitan sa nakikitang karahasan, ngunit hindi siya nangahas na makialam sa mainit na away pamilya. "Aling Eliana, siguro mas mabuti kung umalis ka muna ngayong gabi. Hindi maganda ang sitwasyon. Kapag kalmado na ang lahat, saka nyo na pag-usapan." Pinalayas talaga ako na parang isang pusang may galis. Tumakbo ako sa kwarto ni Baste. Nagising ang anak ko, nakaupo sa kama na may malalaking matang takot na takot dahil sa ingay sa labas. "Mama, bakit po maingay?" Mahina niyang tanong. Hindi ko siya masagot. Umiiyak, dinampot ko ang jacket ni Baste, mabilis na isinuot sa kanya. "Mamamasyal lang tayo saglit." "Anak, halika, sama ka kay mama." Kinarga ko si Baste, sinunggaban ang aking handbag na naglalaman ng wallet, mahahalagang dokumento, kasama na ang mahiwagang susi at ang sulat ni Ben na itinago ko na sa loob ng bulsa nito. Iyon lang ang yaman na naisalba ko. Paglabas ko ng pinto, habang karga si Baste at hinihila ang maleta, si Nanay Remedios ay nakatayo sa pintuan na parang bantay ng impyerno. "Huwag na huwag ka nang babalik dito," bulong niya. "Simula bukas, papalitan na ang mga susi at huwag kang umasang makakakuha ka ng kahit isang kusing mula sa yaman ng anak ko." Tinitigan ko ng maigi ang mukha ng aking biyenan. Itinatak ko sa isip ko ang bawat guhit ng galit sa kanyang mukha. Itinatak ko ang mukha ni Stella na may ngiti ng kasiyahan sa likod niya. Itinatak ko ang mga mukha ng mga kapitbahay na nakatingin sa akin ng may pandidiri. "Tandaan niyo po ang araw na to, Nay." Mahina ngunit matalas kong sabi. "Saksi ang langit at lupa. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa niyo sa akin ngayong gabi. Darating ang araw, kayo naman ang luluhod sa paanan ko." "Twe," dumura si Nanay Remedios sa lupa, malapit sa aking sapatos. Tumalikod ako. Naglakad sa gitna ng mga taong nagbigay daan. Walang tumulong sa akin sa pagbuhat ng maleta. Walang nagtanong kung saan ako pupunta sa gitna ng gabi kasama ang isang maliit na bata. Malakas na isinara ang gate sa likuran ko. Ang tunog ng bakal ay parang martilyo ng hukom na naghatol sa aking kapalaran. Madilim ang gabi, malakas ang hangin, dala ang ambon na nagsimula ng bumuhos. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada ng subdivision na tahimik, nanginginig sa ginaw. Isinandal ni Baste ang kanyang ulo sa aking balikat. Nagsimula ng umiyak dahil sa panginginig ng aking katawan. "Mama, saan po tayo matutulog?" Inosenteng tanong ni Baste. Ang tanong na iyon ay sumira sa natitira kong katatagan. Wala akong pamilya sa syudad na ito. Ang mga magulang ko sa probinsya ay matagal nang pumanaw. Ang pera ko sa ATM ay sapat lang marahil para sa isang linggo. Kinapa ko ang aking cellphone. May isang text message ulit mula sa misteryosong numero. "Huwag kang susuko. Pumunta ka sa Jasmine Apartel sa may Merpati Street. Room 303. Kapares niyan ang susi mo. Bayad na yan ni Kuya Ben para sa 1 taon bilang ligtas na kanlungan." Tinitigan ko ang susing pilak sa aking kamay. Ang numerong 303 ay kumikinang sa ilaw ng poste. "Ben, alam mo bang magiging ganito kalunos-lunos ang aming sinapit, kaya naghanda ka ng isang taguan?" Gamit ang natitirang lakas, pumara ako ng taxi. Lumakas na ang ulan. Hinuhugasan ang mga bakas ng aking paa mula sa bahay na minsan kong itinuring na langit, ngunit ngayon ay naging impyerno. Ang room 303 ay hindi isang marangyang hotel room, pero hindi rin ito isang maruming kwarto gaya ng inakala ko. Ito ay isang silid sa isang malinis at tahimik na 2 palapag na apartment na nakatago sa isang eskinita na napapalibutan ng mga puno ng mangga. Inupahan pala ito ni Ben hindi lang para sa 1 taon, kundi binayaran niya ng buo para sa 2 taon sa ilalim ng pangalan ng isang malayong pinsan para hindi matunton. Dito kami nanatili sa loob ng 2 linggo, na parang mga dagang nagtatago mula sa mga maninila.
Tinitigan ko si Baste na hindi mapakali sa kanyang pagtulog sa isang foam mattress na hindi kasing lambot ng aming kama sa bahay. Pinagpapawisan siya ng malamig. Mula noong gabi ng pagpapalayas, madalas lagnatin si Baste at nananaginip na tinatawag ang kanyang ama. Ang trauma na makita ang kanyang inang kinaladkad at sinisigawan ay malinaw na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang murang isipan. "Papa, uwi na," bulong ni Baste sa kanyang pagtulog. Sinong ina ang hindi madudurog ang puso? Hinaplos ko ang kanyang buhok, pinipigilan ang sarili kong mga luha. Paubos na ang gamot na pampababa ng lagnat. Ganoon din ang pera sa aking wallet. Ang 50,000 pesos na pampalubag loob na ipinangako ni Nanay Remedios ay siyempre isang kasinungalingan lamang. Pinalayas ako sa bahay na iyon nang walang ni isang kusing. Bukod sa perang panggastos na natira sa wallet at kaunting ipon sa ATM, na patuloy na nababawasan para sa pagkain at diaper ni Baste. Sumulyap ako sa aking cellphone na nakapatong sa maliit na mesa. May kaunting lamat na ang screen dahil nahulog noong tumatakbo kami noong gabing iyon. Nag-aalangan, binuksan ko ang social media. Alam kong sinasaktan ko lang ang sarili ko, pero pinilit ako ng kuryosidad. Aktibo ang social media account ni Stella. Isang pulang bilog sa kanyang profile picture ang nagsasabing may bago siyang story. Nanginginig ang kamay ko nang pindutin ko ito. Video 1. Si Stella ay nagse-selfie video sa sala ng bahay ko. Ang bahay na itinayo namin ni Ben. Ang pader na dating kulay cream na paborito ni Ben ay pinalitan ng isang masakit sa matang kulay orange. New vibes, buwisit alis. Bagong ambiyanse para swertehin. Sulat ni Stella sa caption. Kumpleto pa ng nag-aapoy na sticker. Video 2. Nakatutok ang kamera sa harapan ng bahay. May tumpok ng mga lumang gamit na sinusunog. Napigil ko ang aking hininga nang makilala ko ang mga bagay na nilalamon ng apoy. Iyon ang sofa kung saan ko pinapasuso si Baste noong sanggol pa siya. Iyon ang bookshelf kung saan itinatago ni Ben ang kanyang koleksyon ng mga nobela. Narinig ko ang boses ni Nanay Remedios sa background, tumatawa habang naguutos sa isang trabahador. "Sunugin lahat ng pangit diyan, Manong! Huwag magtira ng basura." Video 3. Ito ang pinakamasakit. Nakatutok ang kamera sa isang malaking dilaw na tarpaulin na ikinabit sa itim na gate ng aming bahay. Ang nakasulat dito ay malinaw na para bang iniinsulto ang aking kawalan ng magawa. "For rush sale! House and lot, direct buyers only. Contact Remedios numero ng telepono." Nabitawan ko ang aking cellphone. Nahulog ito sa kama. Ginagawa talaga nila. Ibinenta nila ang aming mga alaala. Ibinenta nila ang pinagpaguran ni Ben. Ibinenta nila ang kinabukasan ni Baste. At ginawa nila ito ng may kagalakan, na para bang nagbebenta lang ng basura at hindi ng mana ng sarili nilang anak at apo. Isang matinding galit ang gumapang mula sa aking sikmura. Umakyat ito sa aking lalamunan, na nagtulak sa akin na sumigaw ng pagkalakas-lakas. Pero hindi ko magawa. Wala akong kapangyarihan. Isa lang akong biyudang pinalayas, pinagbintangang nakiapid, at walang perang pambayad sa isang magaling na abogado. "Mama," isang mahinang boses ang tumawag sa akin. Agad kong pinunasan ang aking mga luha at lumingon. Nagising na si Baste. Malungkot ang kanyang mga mata. "Mama, gusto ko na pong umuwi sa bahay ni Papa. Mainit po dito. Gusto ko pong laruin yung mga kotse ko." Niyakap ko ng mahigpit ang kanyang maliit na mainit na katawan. "Konting tiis lang. Anak." "Ha? Dito muna tayo maglalaro. Yung mga kotse mo, pinapaayos pa." Isa na namang kasinungalingan. Malamang, ang mga laruang iyon ay abo na sa bakuran ng aming bahay. Kinahapunan, nang medyo bumuti ang pakiramdam ni Baste, nagpasya akong lumabas sandali para bumili ng lugaw sa labas ng eskinita. Parang lumulutang ang pakiramdam ko dahil sa gutom, pero kailangan kong magpakatatag para kay Baste. Habang naghihintay ng order, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text message. Ang misteryosong numero na naman. 2 linggo siyang hindi nagparamdam. Akala ko, nakalimutan na niya ako. "Huwag kang malungkot sa nakita mong tarpaulin. Hayaan mo silang mag-enjoy sa tagumpay nila. Hayaan mo silang mag-renovate, magpintura,
at magsayang ng pera para pagandahin ang bahay na yan. Kung gaano kataas ang lipad nila, ganoon din kasakit ang kanilang pagbagsak. Nanginginig ang daliri kong nag-type ng reply. Sino ka ba talaga? Bakit mo alam ang tungkol sa tarpaulin? Minamanmanan mo ba ako? Mabilis ang sagot. Ako ang taong may utang na buhay kay Kuya Ben at ginagampanan ko ngayon ang huli niyang habilin para protektahan ka. Bukas, alas 10 ng umaga, pumunta ka sa Cafe Ilustrado sa sentro. Magsuot ka ng pinakamaganda mong damit. Huwag kang magmukhang biktima. Sisimulan natin ang pagganti. Natulala ako sa screen. Pagganti? Gamit ang ano? Wala akong pera. Wala akong koneksyon. Ngunit ang sumunod na pangungusap ay nagpatindig ng aking mga balahibo. Dalhin mo ang iyong ID at marriage certificate. May makikilala tayo na magpapagsisi kay Nanay Remedios na isinilang pa siya alas 10 ng umaga. Nakatayo ako sa harap ng salamin ng Cafe Ilustrado. Tinitingnan ang aking sarili sa huling pagkakataon. Hindi ang kaawa-awang babae na nakita ko kagabi ang nasa refleksyon. Suot ko ang pinakamaganda kong itim na abaya, ang kaisa-isang nakaligtas sa aking maleta at naglagay ako ng kaunting pulbos para itago ang aking maitim na mga mata. Hindi ako dapat magmukhang miserable. Tama ang mensahe ng misteryosong tao. Hindi ako dapat magmukhang biktima. Pilit kong pinatatag ang aking mga hakbang, kahit na kumakabog ng malakas ang aking puso, itinulak ko ang salaming pinto ng cafe. Ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay sumalubong sa akin. Isang malaking kaibahan sa amoy ng kulob sa aming tinutuluyan. Ma'am Eliana? Isang waiter ang lumapit sa akin. Halika po, ma'am. Hinihintay na po kayo ni Sir sa VIP room. Sir? Sumunod ako sa waiter patungo sa isang silid na may frosted glass sa sulok ng cafe. Binuksan ang pinto. Doon ay nakaupo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-Amerikana, humihigop ng kape habang nagbabasa ng isang makapal na folder. Kilala ko siya. Napigil ko ang aking hininga. Attorney Santos? Tumingala ang lalaki at ngumiti ng magiliw. Isang ngiting nakakapakalma. Si Attorney Hilario Santos ay isang senior na abogado, matagal ng kaibigan ng yumaong ama ni Ben, na minsan nang tumulong sa mga legal na usapin ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Ben. Pero hindi ko alam na ganito sila kalapit. Maupo ka, Eliana. Mahinahon niyang sabi. Itinuturo ang upuan sa harap niya. Pasensya na kung pinaghintay kita at pinahirapan sa mga palaisipan sa loob ng 2 linggo. Kailangan kong siguraduhin na lumabas muna ng tuluyan ang mga ahas sa kanilang lungga bago natin sila paluin sa ulo. Naupo ako nang naguguluhan. Kayo po pala ang nagpapadala ng mga text. Ang susi sa room 303. Si Ben ang naghanda ng lahat ng yan. Putol ni Attorney Santos, naging malungkot ang kanyang mukha. Kinuha niya ang isang batik design na folder mula sa kanyang briefcase at inilagay sa mesa. 3 buwan na ang nakalipas, pumunta si Ben sa opisina ko. Mukha siyang malusog, pero may malaking pag-aalala sa kanyang mga mata. Sinabi niya na pinipilit na siya ng kanyang ina at ni Stella na ilipat ang titulo ng bahay sa pangalan ni Nanay Remedios dahil daw sa tradisyon. Napuyom ang aking kamao sa ibabaw ng mesa. Matagal na pala ang panggigipit na iyon nang hindi ko nalalaman. Itinago ito ni Ben para hindi ako mag-isip. Kilalang kilala ni Ben ang ugali ng kanyang ina, patuloy ni Attorney Santos. Alam niya na kung sakaling hindi maging pabor sa kanya ang tadhana, palalayasin kayo ni Baste na parang mga pusang gala. Mahal na mahal ni Ben ang kanyang ina. Isa siyang masunuring anak. Pero mas takot siyang mapabayaan ang kanyang mag-ina. Malaking kasalanan niyon para sa isang padre de pamilya. Ano po ang laman ng folder na yan, attorney? Tanong ko, nakatutok ang mga mata sa batik na folder. Hindi agad sumagot si Attorney Santos. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Bago natin buksan yan, may gusto akong ipakita sa'yo. Live feed to mula sa CCTV ng opisina ng notaryo publiko na partner ko, si Attorney Darmawan. Nagkataon lang. Nandoon ngayon ang iyong biyenan at hipag. Inilagay ni Attorney Santos ang cellphone sa harap ko. Ipinakita sa screen ang isang malinaw na video. Doon ay kitang-kita si Nanay Remedios at si Stella na nakaupo sa harap ng isang notaryo. Ang mukha ni Nanay Remedios ay masayang-masaya
habang si Stella ay abala sa pagbibilang ng pera. Marahil ay down payment mula sa isang buyer na nakaupo sa tabi nila. Nagsasara sila ng bentahan. Bulong ko. Ibinenta talaga nila. Pakinggan mo, sabi ni Attorney Santos habang nilalakasan ang volume. Mahina ang tunog, pero malinaw. So, paano po, Attorney? Boses ni Stella na naiinip. Okay na ang buyer sa 2.5 million. Nawawala ang original na titulo, pero dala namin ang photocopy ng lumang deed of sale at isang affidavit of heirship. Bilang ina, may karapatan po ang nanay ko na ibenta ang ari-arian ng anak niya, di ba? Gusto na po namin ng full payment ngayon. Sa screen, may tina-type ang notaryo sa kanyang computer. Chine-check ang online database ng Land Registration Authority. Kumunot ang noo niya. Nag-type ulit siya at umiling. Paumanhin po, Ginang Remedios, Ma'am Stella, sabi ng notaryo. Hindi po maaaring ituloy ang transaksyon. Anong ibig mong sabihin? Nanlisik ang mga mata ni Nanay Remedios. Huwag kang magbiro. Kailangan namin ang pera ngayon. Hindi po tungkol sa pera, ma'am. Kalmadong sagot ng notaryo habang ipinipihit ang monitor sa kanila. Ang sistema po ng LRA ay nire-reject ang datos ng lupang ito. Ang status ng lupa sa 10 Cendrawasih Street ay hindi na titled property sa pangalan ni Benigno. Nagbago na po ang status nito. Kumabog ng malakas ang puso ko. Nagbago? Anong ibig niyong sabihin? Lupa, yun ang anak ko. Sigaw ni Nanay Remedios. Ang datos po dito, sinuri ng notaryo ang screen ay nagsasabing ang lupang ito ay nailipat na ang status bilang isang waqf property. Ari-ari ang isinuko para sa kawang gawa. 2 buwan na ang nakalipas. Ang may hawak na po nito ngayon ay ang Benigno Charitable Foundation. Ang isang waqf property ay hindi maaaring ipagbili, ipamana o isangla. Ito po ay para na sa komunidad, ma'am. Naging napakabigat ng katahimikan sa cafe nang marinig ko ang mga salitang iyon, waqfe. Sa screen ng cellphone, ang mukha ni Nanay Remedios ay nagbago mula sa pula patungo sa puting-puti na parang papel. Nakanganga siya pero walang boses na lumalabas. Hinablot ni Stella ang mouse. Sinusubukang tingnan ang screen. Imposible. Gawa-gawa lang to ni Eliana. Ginamitan niya ng kulam ang sistema. Sigaw ni Stella na nagpatayo sa buyer sa tabi niya at nag-umpisang umalis, takot na masangkot sa gulo. Pinatay ni Attorney Santos ang video na may munting ngiti. Itinulak niya sa akin ang batik na folder. Buksan mo, Eliana. Nanginginig ang kamay, binuksan ko ang folder. Sa loob ay naroon ang isang opisyal na Deed of Donation and Waqf na may mga selyo at pirma ni Ben. Sa isang bahagi nito, nakasulat ang mga salitang nagpaiyak sa akin. Ang lupa at gusaling ito ay iniaalay upang pamahalaan ng foundation na may probisyon na ang karapatang tumira at makinabang usufructuary rights ay ibinibigay habang buhay sa aking asawa, si Eliana, at sa aking anak, si Baste, bilang kanilang tahanan at lugar para sa pag-aaruga ng mga ulila. Ben, humagulgol ako. Hindi lang niya ako binigyan ng bahay. Binigyan niya ako ng isang pader na bakal na hindi kayang sirain ng sinuman kahit ng batas ng estado. Ang isang waqf ay panghabambuhay. Walang sinumang makakapagpalayas sa akin doon dahil ako ang itinalagang Nazir o tagapamahala sa kasulatan. Kaya hindi ito maibebenta ni Nanay Remedios? Tanong ko sa gitna ng pag-iyak. Kailanman? Kahit isang hibla ng buhok? Hindi, mariing sagot ni Attorney Santos. At ang mas malala para sa kanila, nakatanggap na si Stella ng 500,000 pesos na down payment mula sa isang buyer kahapon. Nagastos na nila ang pera sa pagbili ng bag at pagbabayad sa utang sa online sabong ng asawa niya. Tinitigan ako ng matalim ni Attorney Santos. Ngayon, sila ang nasa bitag, Eliana. Nahaharap sila sa kasong estafa at panloloko dahil sa pagsubok na ibenta ang isang waqf property. Siguradong hahabulin sila ng buyer at wala silang pera. Ibinigay niya sa akin ang isang calling card. Hepe ng pulisya, yan, kaibigan ko rin. Kung gusto mo, ngayon din, pwede natin silang isumbong. Pinunasan ko ang aking mga luha
Ang kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pakiramdam. Ang sakit noong inihagis ang damit ng anak ko, ang kirot noong pinagbintangan akong nakiapid. Lahat ng iyon ay naging gatong. Nag-vibrate ang cellphone ko. Pangalan ng biyenan ko ang lumabas sa screen. Sumulyap si Attorney Santos at tumango. Sagutin mo, entablado mo na to. Huminga ako ng malalim, pinindot ang green button at idinikit ang cellphone sa tainga ng walang imik. Hayop ka, Eliana. Napakalakas ng sigaw ni Nanay Remedios na kailangan kong ilayo ang cellphone. Anong ginawa mo sa titulo? Bakit sinasabi ng notaryo na WACF to? Sinong mangkukulam ang ginamit mo, ha? Ang boses niya ay puno ng takot at gulat. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo. Assalamu alaikum. Nay, bati ko sa napakakalmadong tono, kabaligtaran ng kanyang pagkataranta. Nasa notaryo po pala kayo? Nagbebenta ng bahay ng isang foundation para sa mga ulila? Mag-ingat po kayo. Nay, ang pagkain ng yaman na para sa kawang gawa ay diretsyo sa impyerno. Dito sa lupa, kulungan. Sa kabilang buhay, parusa. Alam mo? Nauutal, nasabi ni Nanay Remedios. Siyempre naman po, ako po ang tagapamahala, sagot ko. Nga pala, Nay, yung mga damit ko po na inihagis niyo, pakiayos na lang po ulit ha? Pakibalik sa aparador. Uuwi na po kasi ako bukas sa bahay ko. Pinutol ko ang tawag. Ang aking daliri ay may kasiyahang pinindot ang pulang button. Sa kabilang linya, naiisip ko si Nanay Remedios na sumisigaw na parang sinasapian sa loob ng opisina ng notaryo. Masaya ka na? Tanong ni Attorney Santos. Hindi pa po, sagot ko. Simula pa lang, to. Hindi pa nila nararanasan ang mapalayas sa gitna ng gabi habang umuulan. Tumango si Attorney Hilario. Tandaan mo, Eliana, ang kalaban na nasa sulok ang pinakadelikado. Alam na nilang hindi maibebenta ang bahay. Nawalan sila ng milyon-milyon. Pero ang mas malaki nilang problema ay yung P100,000 na down payment na kinuha ni Stella sa isang loan shark na nagpanggap na buyer. Ubus na ang pera at hindi pasensyoso ang taong yon. Ngayong hapon ang deadline. Kung walang titulo, doble ang bayad. Natahimik ako. Henyo talaga si Ben. Hindi lang niya prinotektahan ang aming ari-arian, hinayaan niyang ang kasakiman ng sarili niyang pamilya ang maging bitag nila. Ano po ang susunod na plano? Hindi ko plano. Pagtatama ni Attorney Santos. Entablado mo to. Bilang tagapamahala ng foundation, may karapatan kang sakupin ang bahay anumang oras. May kapangyarihan kang palayasin ang sinumang hindi dapat nandoon. Tinitigan ko ang aking reflection. Iyon pa ring mukha. Pero iba na ang tingin. Ang iyaking Eliana na laging yumuyuko ay namatay na noong gabing pinalayas siya. Ihatid niyo po ako pauwi, attorney. Mariin kong sabi. Babawiin ko ang bahay ng anak ko. Huminto ang itim na sasakyan ni Attorney Santos sa tapat ng gate ng bahay ko, ang bahay ng Benigno Charitable Foundation. Magulo ang itsura. Ang dilaw na tarpaulin ay punit na. Nagkalat pa rin ang mga sinunog na gamit. Nagsimulang sumilip ang mga kapitbahay. Pero ngayon, hindi ako yumuko. Naglakad ako ng tuwid. Hawak ang kamay ni Baste. Mama, uwi na po tayo? Nag-aalangang tanong ni Baste. May trauma pa rin siya. Opo, anak. Bahay mo to. Walang pwedeng magpalayas sa'yo dito. Pagtapak ko pa lang sa terasa, bumukas ang pinto. Lumabas si Stella na gusot ang mukha, maga ang mata. Nang makita ako, nagbago ang itsura niya. Hindi galit, kundi pagmamakaawa. Eliana, salamat sa Diyos. Nandito ka na. Tumakbo si Stella. Akmang yayakapin ako. Umatras ako, tinabig ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Natigilan si Stella. Sa likod niya, lumabas si Nanay Remedios. Wala na ang kayabangan. Napalitan ng pagod at takot. Eliana, anak, nag-alala kami sa'yo. Halika, pasok. Ipagtitimpla kita ng tsaa. Huwag na po tayong magplastikan, Nay. Matigas kong sabi. Nandito ako para kunin ang bahay na ipinagkatiwala sa akin ni Ben. At ayon sa patakaran ng foundation, bawal dito ang mga hindi autorisado. Namutla si Stella. Eliana, wag namang ganyan. Maghipag tayo.
Bigla siyang lumuhod sa paanan ko, humahagulgol. Eliana, tulungan mo ako. Pakiusap. Tinitigan ko siya ng malamig. Bakit? Dahil yung P100,000 bilyong mula sa loan shark, nagastos mo na? Nanlaki ang mata niya sa gulat. Alam mo? Alam ko. At alam ko rin na darating sila ngayong hapon para maningil. Nawala na rin ang pagkukunwari ni Nanay Remedios. Eliana, kailangan mo kaming tulungan. Ipakansela mo ang wakf. Sabihin mo sa notaryo na wala sa sarili si Ben. Kailangan nating ibenta ang bahay para mabayaran ang utang ni Stella. Mapapatay siya. Wala po akong pakialam diyan, Nay. Sagot ko. Ang wakfa ay pangako sa Diyos. Hindi pwedeng bawiin para lang ipambayad sa utang sa sugal. Manugang kang walang utang na loob. Bumalik sa dati si Nanay Remedios. Gusto mo ba kaming mamatay? Noong halos mamatay kami ni Baste sa gutom sa daan. Nag-alala po ba kayo? Sagot ko. Natahimik siya. Noon, dumating ang malalakas na ugong ng mga motor. 3 lalaking naka-leather jacket at may mga tattoo ang bumaba. May dala pang baseball bat ang isa. Namutla si Stella. Nasaan si Stella? Sigaw ng isa. Lumabas ka! Kailangan na ng boss ang pera o kukunin namin ang bahay na to. Sa takot ni Nanay Remedios, isang masamang ideya ang pumasok sa isip niya. Bago pa ako makagalaw, malakas niya akong itinulak paharap sa mga goons. Ayan siya, sigaw niya. Siya si Eliana, ang asawa. Nasa kanya lahat ng pera at titulo. Sa kanya kayo maningil. Ang 3 pares ng mababangis na mata ay tumitig sa akin. Ngunit naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Baste sa akin. Ang takot ng anak ko ang naging lakas ko. Oh, ikaw pala ang may hawak ng pera, sabi ng goon. Bayaran mo kami ngayon, 100,000 plus, 10,000 pesos na interes. O kukunin namin ang bahay na to. Tama yan. Sa kanya kayo maningil, sigaw ni Nanay Remedios. Huminga ako ng malalim. Paumanhin, mga kuya, nagkakamali kayo ng tao at ng lugar, huwag ka nang magsalita. Itinaas ng goon ang bat. Tigil! Umalingaw-ngaw ang boses ni Attorney Santos. Lumapit siya, ipinakita ang kanyang IBP ID at isang card na nagsasabing siya ay isang retired police general na consultant ng kanyang law firm. Ako si Attorney Hilario, ang abogado ng yumaong si Benigno at ng foundation na nagmamay-ari ng bahay na to. Bago kayo gumawa ng katangahan, alamin niyo muna ang batas. Utang ang pinunta namin dito. Attorney, walang kinalaman ang batas niyo diyan. Diyan kayo nagkakamali. Niloko kayo ng babaeng yan. Turo ni Attorney Santos kay Stella. Ang bahay na ito ay isang waqf property. Protektado ng Republic Act. Sinumang subukang kunin o sirain ito ay makukulong ng 5 taon. Nakahanda na ang report ko sa pulis kung gagalawin niyo ang gate na to. Nagkatinginan ang mga goons. Mga maniningil sila. Hindi mga kriminal na gustong makulong. So, hindi namin makukuha ang bahay? Hindi. At ang utang ni Stella ay personal niyang utang. Hindi yan sagutin ni Ma'am Eliana. Nag-iba ang sitwasyon. Binalingan ng mga goons si Stella. Hoy, manloloko! Nasaan ang pera ng boss namin? Patawad po, umiiyak na sabi ni Stella. Wala nang panahon. Kinuha ng mga goons ang motor ni Stella, ang kanyang bag, cellphone at alahas. Kulang pa to. May 2 araw ka para bayaran ang natitira. Kung hindi, ang kidney mo ang ibebenta namin. Humagulgol si Nanay Remedios. Lumuhod sa aking paanan. Eliana, tulungan mo kami. Bayaran mo muna. Gamitin mo ang pera ni Ben. Tinitigan ko siya ng malamig. Ang pera ni Ben ay para kay Baste, isang ulila. At labag sa batas ng Diyos na gamitin ang pera ng ulila para ipambayad sa utang sa sugal ng kanyang tiyahin. Umalis ang mga goons, iniwan ang nagwawalang si Stella at si Nanay Remedios. Tapos na ba ang drama? Tanong ko. Naglakad ako papasok ng bahay, humabol sila. Sandali, sabi ko. Bahay ito ng foundation. Ako ang tagapamahala. Kayo ay mga bisitang hindi imbitado na nawalan ng karapatang manirahan dito. Papalayasin mo kami? Sigaw ni Stella. Hindi ako kasing sama nyo, sabi ko. Alam kong wala kayong pera. Pwede kayong manirahan dito. Ngumiti ako. Pero bilang mga katulong, kayo ang magiging tagalinis.
Ang tirahan nyo ay ang kwarto ng katulong sa likod. Ang trabaho nyo ay maglinis ng bahay bago dumating ang mga ampon mula sa orphanage sa susunod na linggo. Namula sa galit si Nanay Remedios. Walang hiya ka. Biyenan mo ako. Nasa inyo ang desisyon, sabi ko. Matulog sa kwarto ng katulong na may libreng pagkain o matulog sa labas at hintayin ang pagbabalik ng mga goons. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Talo siya. Huwag mong ilak ang pinto. Mahina niyang sabi. Binuksan ko ang pinto. Dumaan kayo sa gilid. Huwag niyong tapakan ang sala. Kalilinis ko lang. Habang naglalakad sila ng nakayuko, tumunog ang cellphone ko. Isang text, may kalakip na litrato ng puntod ni Ben. Mula sa tagapag-alaga ng sementeryo. Ma'am Eliana, may kahina-hinalang tao pong naghukay malapit sa puntod ni Sir Ben. Noong sinita ko, tumakbo at iniwan tong balutan. Ang sumunod na litrato ay isang puting tela na may lamang lupa mula sa puntod, mga karayom, at ang litrato kong tinusok-tusok. Nanindig ang aking balahibo. Nabigo sa pisikal na atake, lumipat sila sa kulam. Isang linggo ang lumipas, nagkaroon ng grand launching at basbas ang Benigno Charitable Foundation. Ang buong bakuran ay puno ng mga bisita at mga bulaklak. Nakatayo ako sa entablado, nagsasalita. Sa isang sulok, nakikita ko si Nanay Remedios at Stella, nakasuot ng uniporme ng katulong, nagsisilbi sa mga bisita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan. Habang nagpapatuloy ang programa, may napansin akong kakaiba. Nagbubulungan si Stella at Nanay Remedios. May hawak na maliit na bote si Stella. May binabalak sila. Sinabihan ko si Attorney Santos na agad namang kumilos. Lumabas si Stella mula sa kusina. May dalang tray na may 3 baso ng orange juice. Inilapag niya ang pinakamalaking baso sa harap ko. Para po sa inyo, Ma'am Eliana, nanginginig niyang sabi. Salamat. Kalmado kong sagot. Tinitigan ko ang baso at tinitigan ko siya. Bakit? Natatakot ka? Kinuha ko ang baso. Itinaas ko ito para makita ng lahat. Mga Ginoo at ginang. Bago po tayo magpatuloy, may espesyal na palabas po mula sa aking hipag. Ate Stella, pakiusap. Inumin mo to para ipakita ang iyong katapatan. Namutla si Stella. Para sa'yo yan. Kung orange juice lang to, bakit ka natatakot? O baka may halo itong sikretong sangkap mula sa balutan ng tela na ibinaon niyo sa puntod ni Ben kahapon? Nagkagulo ang mga tao. Paninira yan, sigaw ni Nanay Remedios. I-play ang video. Utos ko. Sa malaking screen, ipinakita ang CCTV footage mula sa kusina kanina lang. Malinaw na nakita ng lahat si Stella na nagbubuhos ng itim na pulbos sa baso ng juice habang si Nanay Remedios ay nagbabantay. Astagfirullah! Sigaw ng imam. Gumuho ang mundo ni Stella. Hindi ko ideya yan! Sigaw niya. Itinuturo ang kanyang ina. Siya ang nag-utos sa akin. Sinabi niya na kapag nabaliw o namatay si Eliana, makukuha natin ang custody ni Baste at ang yaman. Manahimik ka, anak na walang utang na loob, sinampal ni Nanay Remedios si Stella. Tama na, sigaw ni Attorney Santos. Isang patrol car ng pulis ang pumasok sa bakuran, kasama ang tagapag-alaga ng sementeryo. May report kami ng paninira ng libingan at attempted murder. Habang pinupusasan si Stella, biglang nanigas si Nanay Remedios. Ang kanyang mukha ay namutla, tumabingi ang bibig, at bumagsak siya sa sahig. Na-stroke. Ang karma ay hindi naghintay. Dumating ito agad-agad. 1 taon ang lumipas. Ang bahay ay naging isang masayang tahanan para sa 20 batang ulila. Ako na ang namamahala ng foundation. Si Stella ay nakulong ng 8 taon. Ang sindikato ng loan shark ay nabuwag ng mga pulis. At si Nanay Remedios, nasa isang silid sa likod, paralisado. Inaalagaan ko siya, araw-araw. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil ito ang aking tungkulin. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig, pero sa kanyang mga mata, nakikita ko ang walang hanggang pagsisisi. Umiiyak siya tuwing sinusubuan ko siya, marahil naaalala ang lahat ng kanyang kasamaan. Ito ang kanyang kulungan, ang sarili niyang katawan. Sa labas, si Baste, na ngayon ay 6 na taong gulang na,
ay masayang naglalaro kasama ang kanyang mga bagong kapatid. "Mama!" sigaw niya, yumayakap sa akin. Isang magarang sasakyan ang huminto. Bumaba si Attorney Santos kasama ang isang binatang donasyon na madalas dumalaw sa foundation. Ngumiti ako, isang ngiti ng kapayapaan. Ang susi ng room 303 ay nasa isang frame na ngayon, paalala na sa pinakamadilim na panahon, laging may tulong na darating. Ang paghihiganti ay nabayaran na, hindi ng dugo, kundi ng kaligayahang hindi na nila maaagaw muli. "Halika, Baste, salubungin natin ang mga bisita," sabi ko. Magkahawak kamay kaming humakbang pasulong, patungo sa isang bagong bukas. Ang pinto ng impyerno ay nagsara na, at ang pinto ng langit dito sa lupa ay malawak nang nakabukas. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Eliana. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at matiyagang pagsama sa kanyang kuwento mula sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay hanggang sa pagsikat ng isang panibagong umaga. Habang isinasara natin ang aklat na ito, nais kong magtanong, nasaan ka man ngayon? Nasa bahay ka ba nakapiling ang iyong pamilya? Nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho? O marahil ay nasa ibang bansa, nangungulila sa ating bayan? Ikinagagalak kong mabasa sa mga komento kung saan man kayo sa mundo sinubaybayan ang laban ni Eliana. Ang kuwento niya ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, na kung minsan, ang mga taong inaasahan nating magiging sandalan natin ang siyang magiging dahilan ng ating pagbagsak. Ngunit ito rin ay isang patunay na para sa bawat patak ng luha, mayroong katumbas na ligaya. Para sa bawat paninira, mayroong hustisyang naghihintay. At para sa bawat inang lumalaban, ang pagmamahal para sa kanyang anak ang pinakamalakas na sandata. Nasaan man kayo ngayon, dalangin ko na kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ay laging nasa mabuting kalagayan, ligtas at pinagpapala ng poong may kapal. Naway ang inyong mga puso ay laging mapuno ng kapayapaan, katatagan at walang hanggang pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pagpalain kayo ng Diyos. Kauuwi ko lang mula sa huling